Bakit mas lalong lumulubog sa utang ang maraming Pilipino? Sa isang tahimik na tahanan, isang ama ang pagod na umuupo matapos ang buong araw ng pagtatrabaho. Sa kanyang kamay, hawak niya ang natitirang pera mula sa kanyang kita, isang maliit na halaga na kailangang pagkasyahin sa pagkain, bayarin sa kuryente, tubig, at gastusin ng kanyang pamilya. Sa isang tabi, ang kanyang asawa ay tahimik na nagbibilang ng perang kinita mula sa kanyang maliit na tindahan, umaasang may matitira para sa susunod na araw. Ngunit sa kabila ng kanilang sipag at tiyaga, tila hindi nauubos ang kanilang mga bayarin. Lagi silang nauubusan bago pa dumating ang susunod na kita. At sa bawat pagkakataong may hindi inaasahang gastusin, isang solusyon ang palaging naiisip, mangutang. Maliit na kita, malaking gastusin. Sa maraming pamilya, hindi sapat ang kita upang matugunan ang lahat ng pangangailangan. Ang sahod na inaasahan bawat buwan ay agad nauubos sa pagkain, upa, kuryente, tubig, at iba pang bayarin. Walang natitira para sa ipon o emergency fund. At kapag dumating ang mga hindi inaasahang pangyayari, pagkakasakit, pagkasira ng gamit sa bahay, bayarin sa eskwela, walang ibang pagpipilian kundi ang mangutang. Kailangan nating bumili ng gamot pero wala na tayong pera. Wala pa ang sahod ko. Pautang muna tayo, babayaran na lang natin sa susunod na buwan. Sa unang tingin, tila isang simpleng solusyon ang pangungutang. Ngunit dito nagsisimula ang isang mapanganib na siklo. 2. Kawalan ng ipon o emergency fund. Sa isang pangkaraniwang araw, isang ina ang nag-aalala habang tinitingnan ang kanyang anak na nilalagnat. Alam niyang kailangang dalhin ito sa doktor, pero nang silipin niya ang laman ng kanilang alkansya, wala nang laman. Kapag walang ipon, anumang emergency ay nagiging isang malaking problema. Maraming Pilipino ang hindi nakakapagtabi ng pera, hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil sa kakulangan ng natitirang pera matapos bayaran ang pangunahing pangangailangan. At kapag wala nang mapagkukunan, ang tanging solusyon ay utang. Ngunit ano ang susunod na mangyayari? 3. Pangungutang para bayaran ang dating utang. Dumating ang takdang araw ng bayaran. Ngunit kahit anong kayod ng ama ng tahanan, hindi pa rin sapat ang kanyang kita upang mabayaran ang utang ng buo. Napipilitin siyang mangutang muli upang makabayad sa dating utang, isang bagong utang upang takpan ang lumang utang. Kailangan nating bayaran si aling nagpautang sa atin, mag-loan na lang tayo sa iba. Dito na nagsisimula ang isang walang katapusang siklo. Inuutang ang pambayad sa lumang utang. Inuutang muli kapag kinapos sa pang-araw-araw. Hindi natatapos ang pagbabayad dahil patuloy na nadaragdagan ang interes. Hanggang sa isang araw, mapagtatanto nila na ang kanilang utang ay mas malaki na kaysa sa kanilang kinikita. 4. Maling mentalidad sa pera. Maraming Pilipino ang hindi naturuang humawak ng pera ng maayos. Madalas, inuuna ang luho kaysa pangangailangan. Gamit ang credit card para sa mamahaling gadget na hindi naman kailangan. Pangungutang para may panghanda sa fiesta o birthday kahit walang sapat na ipon. Paggamit ng bonus sa shopping imbes na sa ipon o pambayad ng utang. Minsan lang naman. Ang laging dahilan. Ngunit ang maliit na paggastos ay unti-unting nagiging malaking problema kapag hindi na kayang bayaran. Ang kawalan ng financial literacy o kaalaman sa tamang paghawak ng pera ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming Pilipino ang patuloy na nalulubog sa utang. 5. Madaling makautang, mahirap magbayad. Mula sa 5 hanggang 6, pautang na may mataas na interes, online lending apps, hanggang credit cards, maraming paraan upang mabilis makakuha ng pera. Ngunit ang hindi naiintindihan ng iba ay ang perang madaling makuha ay mas mahirap bayaran. Ang 5,000 piso na inutang ngayon ay maaaring maging 10,000 piso dahil sa patong-patong na interes. Kapag hindi nabayaran sa tamang oras, lumalaki pa lalo ang bayarin. Sa huli, mas malaki ang natangay kaysa sa aktwal na halagang nahiram. Ang utang ay parang apoy, kapag hindi mo ito kinontrol, maaari kang masunog. Paano makakawala sa siklo ng utang? Ang solusyon sa problemang ito ay hindi madaling gawin, pero posible. Matutong mag-budget at isulat ang lahat ng gastusin. Unahin ang pangangailangan kaysa sa luho. Magtabi kahit maliit na halaga para sa emergency fund. Iwasan ang pangungutang kung hindi naman kinakailangan. Maghanap ng iba pang paraan upang madagdagan ang kita. Ang pinakamahalagang gawin ay baguhin ang mindset. Ang pag-utang ay hindi dapat gawing ugali, kundi isang huling opsyon lamang sa matinding pangangailangan. Hindi mo kailangan ng malaking sahod para umasenso. Kailangan mo lang ng tamang diskarte sa pera. Kung gusto nating makalaya sa utang, dapat nating pag-aralan kung paano ito maiiwasan. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang ating kinikita, kundi kung paano natin ito pinamamahalaan.